lang yung tanong. Ito yung kapalit na tanong. Nang mapagod ang Kristo, umupo siya saan? Letter A. Regardless Sa kung ilog. saan man siya umupo. Letter C. Regardless kung saan man siya umupo. Kung gusto mo Walang alam bro tapos nakikipag-diskusyon ka, mga sabi basic ko, na ganyan, wala ka alam ko yung pagka-Diyos niya. Alam ko yung pagka-Diyos niya. Hindi yung pagkakasunod-sunod sa kwento. O di punta tayo dun sa pagka-Diyos niya. Anong punta tayo sa pagka-Diyos niya. Ako na. Isang ano lang muna. Anong kulay na idinamit ng mga... Yun lang pala tanong. Punta tayo sa pagka-Diyos niya. Papalitan na lang yung tanong. Magbuklat ka na Biblia. Susunod-sunurin natin yung kwento. Ang pitong taon na Ako sasagot, hindi si Midan. Ano ang unang himala na ginawa ni Kristo alinsunod sa Biblia? Ayon doon sa Juan, yun yung sa kasal sa Kana. Ano? Yung tubig ginawa niyang alak. Bakit alam mo yan? Yung pagkapagod niya, di mo alam. Siyempre, alam natin yan. Pero hindi lahat ng pagkakasunod-sunod. Makakalimutan mo talaga kahit na maliit na bagay. Ikaw na magtanong, sasagutin ka ni Hindi mo alam buong kwento ng... Hindi mo alam buong kwento ng... Walang channel yan. Si Robin daw yung sasagot, Paul. Payag ka? Ganito. Hindi ka na kaya magbibigay ng konklusyon. Okay lang. Bigay ako ng konklusyon. Dapat si Midan niya sasagot. Ako na magtanong. Ang konklusyon ko magaling naman siya. Ay ganito. Mapapansin ninyo, maraming Katoliko ang nagpupumilit na tila baga alam nila katotohanan ng Biblia. Pero yung simpleng kasaysayan ng Kristo bilang namuhay sa mundong ito, wala man alam. Pagdating sa alak, sabi nung nag-comment si Sebastian, pagdating sa alak ang Katoliko, maalam. Alam man. Alak, ang pinagali ang ginawang nagawang alak yung tubig. Alam man, pagtungkol sa alak, pagkatoliko, pambihira talaga Tapos nakikipagdebate ngayon. Talata sa talata ng Biblia, gagamit pa kuno ng Griego, gagamit pa kuno ng history. Ang ending point, magisterium. Mga Katoliko, mas maganda makinig na lang kayo sa may dala ng tunay na aral. Huwag na kayo kumontra pa kasi ang mga tunay na tupa, alinsunod sa Biblia, nakikipagdiskusyon ba o nakikinig? Kung nakikipagdiskusyon kayo sa may dala ng tunay na aral, yan ang katunayan na hindi kayo sa Diyos. Puro kayo diskusyon, wala man kayong alam pagka mga basic na itatanong ng kasaysayan. Diyan bumabagsak ang sitwasyon na sinasabi ng Biblia, unang Timoteo 6:3 hanggang 4 sa New Filipino Version. Mahilig lang itong Katolikong to na makipagtalo. Pero sabi ni Pablo sa last part ng verse, sabi niya, mga mangmang, wala kayong alam. Sabi ni Pablo, mahilig lang kayo makipagdiskusyon. Wala man kayong alam. Amen. Thank you. Ang sasagot ay ang Kuya Robin. So ayun, si Robin daw ang sasagot. Kuya Paul, so nakapitong tanong. Kaya may Ang pitong lino tanong na ka. sinabi ni Kuya Robin. Kasi pagka magtatanong yung mga kasama ko. si Robin. May laptop. Pagka kayo si Robin, may laptop. Pagka kayo naman ang magtatanong, ako sasagot. Sabi ni Kuya Robin kanina, di ba? Ano pa yung hindi nyo maintindihan doon? Hindi. Akala ko ba mas magaling. Sige na, tanong na, Paul. Hahabol pa kayo ng tablet. Tanong. Okay na, magtatanong na ako. Si Felix Manalo ba ay apostol ni Kristo? Yes or no? Yes.
Pero yung apostol na 12, hindi kasama doon. Pero yung gampanin bilang apostol na tagasunod ng Panginoong Hesukristo, maaari sa gampanin. Pero tawagin isa siya sa 12 apostol ay hindi. Sapagkat siya ay isinugo sa mga huling araw. Iba ng panahon ng mga apostol sa panahon ng mga huling araw. Samantalang sa ibang relihiyon, wala namang kinikilalang sugo. At wala rin namang mga apostol. Okay. Sa lahat ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo at sa mga sumunod, no, sa mga tinuruan ng mga apostol na naging mga sugo, ano-ano ang kanilang mga kaparaanan para maging sugo yung isang tao? Sa lahat ng mga apostol, iisa-isahin ko sa iyo yung sugo sa mga apostol. Ito, isa-isahin ko sa iyo, malawak yung tanong mo. Ang pagsusugo, may pagpili ang Diyos. Gaya ng nakasulat sa pumunta kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So, pag-uutos na paghirang o pagpili ng Diyos. Merong pagsusugo na tinuruan ng mga salita ng Diyos. I-clarify ko lang. Ipahayag ninyo sa kanila. Lalo mo maintindihan. Hindi, naiintindihan ko I-clarify naman. ko lang Ikaw kasi lang hindi hindi mo nakakaintindi. na-gets. Kumasagot na ako Ang sabi ko, ano-ano yung kaparaanan? Paraan nga tinutukoy ko sa iyo. No, para piliin na isang sugo. Ito. Makinig ka mabuti kasi sinasagot ka na nga. Sugo na ginagawa ng Diyos, may pagpili. Kaya na nakasulat sa Mateo 28:19. Meron ding pagsusugo sa paraang pagtuturo ng Biblia. Mateo 16:19. Ipahayag niya sa kanila ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang kaharian. Pag-uutos na ituro ang mga salita ng Diyos nang ituro sa kanila. Meron ding pagsusugo sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang sabi sa Biblia, kung di ako nagkakamali, hanapin ko yung talata, ituro ninyo sa kanila kung paano mangaral, mga siwa sa iglesia. Okay, next. Meron ding pagsusugo sa paraang sinasanay na praktikal na karanasan. Meron ding pagsusugo sa pakikipagkaisa sa pagtanggap ng aral para isugo na Robin, ipahayag kung ano ang Okay. minuto na po. Ulitin ko lang kasi 1 minute na. hindi niya talaga na-gets eh. No, una-una, ano yung kaparaanan, no? No? Paano yung ginagawa para magiging sugo sila? Ano yung kaparaanan? Sinagot na nga kita kung ayaw mo yung paraan na sinasabi ko tungkol sa pinipili ng ating nasa sayo na yun kung paanong paraan ng gusto mo. Paraan, pagtuturo ng Biblia para ka masugo. Diba? Isa pang paraan, pagpapakita ng kapangyarihan na ikaw ay aking sinugo, may pagpapagaling sa mga may sakit. Sinusugo kita sa mga may sakit. Pagsasanay sa praktikal na karanasan. Mababasa natin sa Gawa 6:1-7. Diba? O maraming paraan yan. Ngayon, specific, mamaya ka na, wala pang time Init na init yung tumbong mo sumagot Meron namang oras Sige. Diba? Ngayon, specific mo yung tanong mo, i-specific ko yung sagot ko. Malawak yung tanong mo, di malawak yung sagot ko. Diba? Ayusin mo yung tanong para maayos kang sagutin. Tanong mo pa lang malawak O ngayon, sinagot ka, di ang daming paraan pala. Okay na. Didiretsohin na lang kita, no? Isa sa kaparaanan na ipaalam ko sa iyo para at least masagot mo ng mabuti. Hindi mo kasi nabanggit yung pagpapatong ng kamay, no? Para magiging sugo ka kasi ayon naman sa topic na ipinakita ni Yurista kanina, Roma 10:15, paano sila maging sugo kung hindi naman sila, wala namang nagsugo sa kanila.
So yung pagpapatong ng kamay. Agree ka ba nun? Yes or no? Yes, kasama rin yan. Sapagkat paghahalal, pagpapatong ng kamay. Kaya nga maraming paraan ang pagsusugo. Sa pagsusugo lang ng mga apostol, tinawag si Pedro eh. Pedro, iniibig mo baga ako? Pakanin mo. Tinatawag siya pagtawag. Pero hindi agad-agad pinatungan ng kamay si Apostol Pedro. So, ang pagsusugo ng Diyos tawag, paghahanda para sa gawaing pagtitiwala. Pagsusugo din ng Diyos yung paraang siya ay makagawa ng himala, na ipanalangin ng may sakit, gumaling yung may karamdaman. Pero partikular ang pagsusugo, mensahero, tagapagdala ng mabuting balita. Pero kung ang tinutukoy mo sa kapatid na Felix Manalo, specify mo. Kung tinutukoy mo partikular sa mga apostol, specify mo. Iba-ibang paraan ng pagtawag sa kanila para maging apostol. Okay. So sa makatuwid, maaari palang suguin kahit hindi kamay. Yes, Yes or no? maaari. Oo, pwede. Kaya nga iba-iba yung paraan eh. Siguro mag-aral ka muna. Ang gawin mo, mula Genesis hanggang Apokalipsis, isang buwan, huwag ka munang mag-TikTok. Magbasa ka ng Una-una, yung Biblia. tinutukoy ko sa gawa Sinasagot lang. kita, bro. Gawa, Uy, lumalayo ka eh. sinasagot ng Tinuturuan lang categorical kita yung para tanong mo eh. at least mag-gets mo. Di ba? O, siguro ang gawin mo mula Genesis hanggang Apokalipsis, huwag ka muna mag-TikTok, magbasa ka ng Biblia para mapatunayan mo yung iba't ibang paraan ng paghahalal ng pagsusugo ng Diyos. Hindi Okay, porket next. hindi inordinahan, hindi nasugo. Maling argument yan. Okay, next question. So sabi mo, maaari palang maging sugo kahit hindi inordinahan o hindi pinatungan ng kamay. Maaari ka bang magbigay na sinugo ng mga apostol? Sa lahat ng mga sinugo ng apostol na hindi pinatungan ng kamay sa yung sa libro ng gawa o so after na sa libro ng gawa. Magbigay ka ng pangalan ng sinugo na hindi pinatungan ng kamay at hindi inordinahan. Lahat ng apostol inordinahan. Kasi ang lawak ng tanong mo kanina, pagsusugo at wala kang ibinigay na mga apostol. Ang tanong mo kanina, paraan ng pagsusugo. Ngayon, ang sinagot ko sa iyo sa tanong mo, magbigay ako ng apostol na hindi inordinahan. Ang mga apostol sa bagong tipan, inordinahan at isinugo ni Kristo. May formal na pagtatalaga. Yan ang sagot ko Okay. sa iyo. So sabi mo kanina, okay Last lang na, Kuya Paul. kahit Pang hindi pito na yan. inordinahan. Last na. Last. Sabi mo kanina, okay lang kahit hindi inordinahan. Sabi mo naman ngayon, lahat ay inordinahan. No? Yung mga apostol, lahat sila inordinahan. So, alin doon yung tama mong sagot? Both. Kasi maraming paraan ng pagsusugo. Kaya nga inisa-isa ko sa iyo kasi alam ko yung takbo at itatanong mo bakit ang kapatid na Felix Manalo hindi inordinahan, hindi binautismuhan sa Iglesia ni Cristo. O para sa inyong kabatiran, ang kapatid na Felix Manalo sinugo ng Diyos bilang sugo sa panahon ng mga wakas ng lupa sa pamamagitan ng propesiya o hula na ipinahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, binanggit ko sa inyo ang paraan patungkol sa propesiya ng Biblia sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Next question. Time na, Kuya Paul. 3 minuto. Conclusion naman. Ako ba ako? Okay. So, yun, nagkakawindang-windang na yung sagot ni Robin. Sabi niya, lahat ng mga apostol inordinahan. Pero sabi niya naman, bago niya sabihin yon, sabi niya, okay lang maging sugo kahit hindi inordinahan. Di ba? Yung sarili mo, sinakop yung sarili mo, Robin eh. Di ba? At kahit doon sa New Testament na after Christ, yung mga apostol niya,
maging si Pablo man, 'di ba? Kahit nakipagkita ang Panginoong Hesukristo sa kanya doon sa daan ng Damascus, ay yung pumunta pa rin siya, no? Nag-submit pa rin siya sa mga apostol, mga hinirang ng Panginoong Hesukristo upang siya'y bautismuhan at siya ay patungan ng kamay. So, doon ka nagkakamali, Robin, no? Kaya nga ninyong sugo, kumukuha kayo sa Old Testament, no? Kumukuha kayo sa Old Testament, 'yun yung gagamitin nyo, which is napakalayo na, no? At tinaamin mo kanina na si Felix Manalo ay apostol ng Panginoong Hesukristo. 'Yun lang yung nag-iisang apostol ng Panginoong Hesukristo na hindi pinatungan ng kamay at walang nagpatong ng kamay. Kaya malinaw sa New Testament, malayo yung kanilang sugo, wala sa kwalifikasyon para gawing huling sugo, no? Mateo 23:37, sa kahuli-hulihan isinugo ng ama yung kanyang anak. Sabi doon, sa kahuli-hulihan Kaya yung huling sugo, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Yung mga sumunod, yun ay sinugo na mismo ng anak, no? At yung mga ginagawa o kaparaanan para maging sugo sila'y pinapatungan ng kamay. Kabilang yon, no, sa pag-oordina sa kanila. Kaya nga sa inyo, ginagawa nyo rin yan Ang problema, hipokrito pala yung ulo ninyo, yung tagapagtatag. Bakit? Siya mismo, walang pumatong sa kanya ng kamay. 'Di ba? Meron siguro, pero hindi sa Diyos. hindi galing sa Diyos, 'di ba? Kaya malinaw na malinaw kahit sa New Testament, no? Sinasabi mo wala doon, no? Kahit na mangaral ka lang, sugo ka na. Ako, grabe yan, Robin, no? Mangaral ka lang, sugo ka na. Self-proclaim. Kaya yung ginagawa na sugo ninyo, malinaw na malinaw, self-proclaim lang yon na huling sugo. Hindi pasok sa kwalifikasyon bilang ordinado, no, na tao para mangaral. Kaya biwerista ako naman magtatanong para Ay makapag-conclusion ako. naman ni Jordex, para iba naman Kuya Robin. Call, kayo ng dalawa naman. Sige, Unang okay lang tanong. yan. Ako naman si Jordix. Unang tanong daw, unang tanong. Ang call Kailan? Oo. Kailan namatay opisyal na aral, paniniwala, opinyon na si Apostol Pedro na unang Pope ng Catholic? Kailan namatay? Anong sa namatay? 67. Dahil ang sabi mo, si Apostol Pedro ang unang Papa, 65 to 67 AD. Kailan unang ginamit na opisyal sa Apostolika Romana ang salitang Pope o Papa? Kailan unang ginamit, binigkas, binitawang salita batay sa referensya Iglesia Katolika Apostolika Romana? If I'm not mistaken, na kapatid na Robin, Ano ang if I'm not nauna? mistaken, Ano ang nauna? Yung 65 AD na pagkamatay ni Pedro o 4th century? Siyempre nauna yung kamatayan ni Pedro, kaya sa Antioch, tinawag din siyang patriarka. Ngayon sa Roma, tinawag siyang papa, around 4th century. Sa makatwid, Thank you. si Apostol Pedro na namatay ng 65 at ginamit ang katawagang papa ng 4th century. Ginawa niyong first pope, patay na? Yes, bro. Yes, bro, kasi pwede siyang ma-attribute. Na-record niyo ba? Pwede siyang ma-attribute yung termino kasi bakit? Andyan na ang Pilipinas bago tinawag na Pilipinas. Ibig sabihin, hindi kailangan andun na ang Pilipinas nung lumabas mismo ang isla.
Next So question. yung kay Pedro, May isang hindi, 1 minuto. minute pa. May Sige, isang, Ang next may isang dalawang question na. minuto tanong ko kay po Robin. ay kay Magtampo Paul. na talaga ako sa iyo, Robin. Sa iyo, Robin. Minuto Kuya Robin na sasagot. Oh, sorry. Oh, magtampo ako, pinutol ako, Robin eh. Wag Sorry, na, sorry. next question na lang. Sige, Na-excite sige. lang ako. Last, Ang tanong ko kay Paul, panglima na to, panglima Paul, na. ang sagot Last ni question. Jordex ay ginawa niyong first pope, si Peter, ay 4th century, 65 AD ay namatay na si Pedro. Tanong ko, bilang ikaw ay Katoliko, sang-ayon ka ba sa sagot ni Jordex na si Pedro na unang papa ay patay na bago naging pope? Yes or no? Strawman yung sagot mo, no? Paano naging Unang-una, strawman? Ayon ako. Kasi may ini-strawman. otoridad yan eh. In-strawman mo. Otoridad yan eh. Unang-una, yung termino lang naman, no? Wag kang Wala naman akong categorical na mamaya. strawman, Robin, viewerista eh. Robin. Alam mo, Wala Robin, naman ang akong otoridad Kasi yan. sumasagot categorical nga na ako, strawman. hayaan mo ako, sumasagot ako, ikaw nga, hinahayaan kita eh. Ba't ka Eh umiiyak, ako Robin? sumasagot ako ng categorical pag ikaw ang nagtatanong. O, Kaya tanong nga, ko ito, kaya nga, may sang-ayon pinag- ka Question na yan ba? ha, last question. Sang-ayon ka ba? Yes or no? Sa Kung ang sagot tinutukoy ni mo lang, yung Jordex terminong pope, na ginawang kung ang pope tinuterm- si Pedro ay patay na. Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Sang-ayon ako, sang-ayon. Hayaan mo ako 1 minute. Ingay naman ni Bruno. Hayaan mo ako 1 minute, 1 no? minute, 1 Hayaan mo. minute. Sang-ayon sa unawa mo, Robin. No? Sang-ayon ako kay Jordex. Bakit? Yung salita mismong pope, no? Huli na yang termino. No? Halimbawa, yung English, wala pa naman yan sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Pero bakit ginagamit yung mga salita na English patungkol sa kanya? So, ganun din naman yon. Pero ang kahulugan ng Pope, andyan na yan. Ang kahulugan ng Pope, Papa o Ama, si Pablo mismo gumamit din yan. No? Yun nga lang, si Pedro mismo ang pinangakuan ng Panginoong Hesukristo na magiging una, no? Sa lahat ng mga apostol, siya yung magiging una. Mateo 16:18, siya mismo yung kausap ng Panginoong Hesukristo. Huling tanong, 5 na yun. sino Okay na. Sino? Nakalima ka na Kuya Robin. Magtanong ka naman ng ano? 5 ka na Ano na lang, 3 minutong konklusyon. Ikaw, Kuya Bruno, Si Paul kaya muna kita, magbigay ng 1 minuto bro, tapos sa akin 2. kaya kita binaba. Hindi na nga magkahit hindi siya, sumasabat ka pa. Diyos Mario Joseph, hihirapan na natin ang kontrolin eh. So, Kuya Robin, 3 minuto konklusyon. congratulations kay Apostol Pedro na siya ay patay na at i-congratulation natin na century ginawa siyang pope kahit matagal nang patay. Yan. Alam nyo, hindi po ganyan ang stand ng Catholic sa pagiging Apostol Pedro na pagiging pope. Kayong dalawa, Paul at Jordex, mag-aral pa kayo ng malalim kung kailan talaga naging pope si Pedro ninyo sa Katoliko. Magtanong kayo kila Nash, magtanong kayo kila Nomina. Para alam yung dalawa, pag-uuntugin ko kayo sa kaalaman ninyo eh. Naturingan kayong Katoliko ang mga sagot nyo. Mag-aral kayo mabuti ha. Patay na, 65. Tapos 4th century. Saka lang ikinapit yung Pope, 13th century, yung Bible na English. Ang tanong ko sa iyo kanina, sang-ayon ka ba na si Pedro ay patay na ng ginawa niyong Pope? Sang-ayon. Sang-ayon din si Paul. Alamin nyo nga muna yung aral nyo. Pag-uuntugin ko kayong dalawa tayo kayo ng tayo sa pagiging Catholic faith defender ninyo. Pagalitan kayo ng CBCP ninyo Ang bihira. Meron pa akong nalalabing tanong, hindi ko lang naitanong. Sino nag-ordina sa Panginoong Hesukristo? Meron ba? Kung ang Panginoong Hesukristo ang huling sugo, sino nauna? Si Apostol Pablo o ang Panginoong Hesukristo? Nasaan si Kristo nung isinugo si Pablo? Bakit ba namin stand ang kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos sa mga huling araw?
Sapagkat pagdating ni Kristo, araw na ng paghuhukom, wala nang kasunod na gagawing pagsusugo matapos ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya huli. Ngayon, bakit nang pumanaw ang kapatid na Felix Manalo? Mayroong kapatid na Eranio G. Manalo at may kapatid na Eduardo B. Manalo. Pag binasa ninyo yung Apokalipsis 7:2 hanggang 3, hanggang sa aming matatakan, hindi namin kinikilalang huling sugo ang kapatid na Eranio G. Manalo at kapatid na Eduardo B. Manalo. Bagamat kasama sila sa ginawang pagsusugo dahil sila ay nanatiling buhay sa mga turo at aral, at kung meron mang nabubuhay, kapatid na Eduardo B. Manalo, bilang namamahala, leader na itataguyod ang mga kapatid para dalhin sa ganap na kaligtasan. Dahil pangako pa lang eh. Pag-untugin ko kayong dalawa, mag-aral nga kayo kay Nomina, magtanong kayo, patay na, ginawa niyong Pope. Alamin niyo kailan naging Pope si Pedro? Ayan. So, time na. 5 tanong, Jordex. Wala, wala. Ikaw muna, Uncle. Tanong ka ng... Sige. Sige, tanong ka muna. Magtatanong ba? Magtatanong Ito ba? lang tanong. Okay. 2 sa'yo, 3 kay Jordex. Sige. Okay, si Felix Manalo ba nasa langit na o nasa impyerno? Wala sa nabanggit, sapagkat ang taong namatay ay nasa libingan, at ang banggit ng Panginoong Hesukristo, ang tunay na Kristiyano pag namatay ay natutulog. Objection, no, moderator. Kanina sumagot ako kung Okay. nagtanong siya sa akin kung ako'y agree ba kay Jorde. So hindi. So sumagot siya kasi dalawa din yung binigay ko di ba? Okay. So ngayon, nasa langit ba siya o nasa impyerno? Ayun. So, pagkasagot na kay Robin sa dalawang categorical, nasa langit at nasa impyerno. Kung wala doon ang sagot, next question. Pass yun, pass. Silence means Sabi ko na yung aking sagot di ba? Sumagot ako, wala sa nabanggit, sapagkat ang Next patay, question. Ecclesiastes 9:5, ay nasa kanyang libingan. Okay. So, next question, Kuya Paul. Last question, may pangalawa. Okay. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ni Felix, totoo bang dumikit lang doon sa kanyang libingan? Andun lang sa kanyang libingan, dumikit sa kanyang alikabok? Yes or no? Hindi lang ang kapatid na Felix Manalo, maging ang lahat ng mga namatay na tao. Sa Genesis 2:7, ang kaluluwa ay yung buong pagkatao, at ang Diyos ay huminga sa ilong ng tao, ang hininga ng buhay, at ang tao'y naging isang buhay na nilalang. So, ang kaluluwa ay buhay. Ang kaluluwa walang kamalayan sa kamatayan. Ecclesiastes 9:5-6. Ngayon, ang kaluluwa naghihintay kasama ng katawan sa libingan. Okay. Sabi mo na yung kaluluwa ay dumikit lang nag-agree ka. Alam mo ba yung salitang kaluluwa sa Hebrew na ginamit mo sa Ecclesiastes? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko, ang kaluluwa sa Hebrew, kung ang pag-usapan na Hebrew, nepshe. Tapos kapag ka naman pagbabatayan, ay Hebrew sabi mo, hindi naman Greek ang sinabi mo, di ba? Nepsi daw, nepsi. Sige. Kaluluwa, nepshi. Sa Genesis 2:7, ginamit ang salitang nepshi. Okay? So, pagsalin ng modernong Biblia, kadalasan bilang kaluluwa o tao, depende sa konteksto. Okay? Ito ay tumutukoy sa buong buhay ng tao, hindi hiwalay sa espiritu. Kaya mamaya, pag nagtatanong ako, ikaw naman ang tatanungin ko. Kung hindi nepsye, ano? Tandaan mo yan Tumawa ka sa akin. So, may Babalik dalawang sa tanong iya. pang natitira. May dalawang tanong Recorded pa. yan, no? Sige. Nepsi daw, nepsi. Okay, panindigan mo yung nepsi. Mm. Okay. Ngayon, sang-ayon ka pala
na meron ding ibang kahulugan. Tumutukoy 'yon sa isang tao, no? Tumutukoy sa kanyang um, katangian na isang tao, o yung kanyang sarili, tumutukoy din sa sarili. So agree ka pala na hindi lang ang tinutukoy ay yung kaluluwa. Yes or no? Agree ako, pero pag-aaralan mo yung konteksto, gaya ng mababasa sa Ecclesiastes 5 hanggang 6, ang kaluluwa, yun yung buong pagkatao, katawan at espiritu na binuhay ng Diyos. Basahin mo yung Genesis 2:7. At ang Diyos ay huminga sa ilong ng tao, ang hininga ng buhay at ang tao'y naging isang buhay na nilalang. Ngayon, pagdating sa Ecclesiastes 9:5-6, ang patay wala ng kaalaman at wala ng nalalaman sa ginagawa sa kanya ng buhay. Ang tao pag namatay, nasa libingan. Mababasa natin sa Hope. Last question na, Kuya Paul. Okay. So dahil pinagmamalaki mo yung nipsi mo, dahil pinagmamalaki mo yon, nangangahulugan ba, no? Sabi mo, yun din yung hininga, no? Hininga ng Diyos. Yung ba hininga ng Diyos ay buhay? Yes or no? Stroman, gaya ng ginawa mo sa akin kanina, ang tanong mo kanina, Hebrew ng kaluluwa. Tapos idinugtong mo yung mga tanong mo na hindi naman nanggaling sa akin. Okay? So, pagka ganyan, hindi tayo magkakaintindihan sa termino pa lang ng kaluluwa. Sa makatwid, sa paraan ng pagtatanong mo, may uri ng pandaraya na yung bagay na hindi ko sinabi, ikinakapit mo sa akin sa tanong mo na ano ang Hebrew ng kaluluwa. Pang-apat na ba yan? Pang-apat? Na, Uncle, palima yun. Kalima na pala. Ang magbibigay ng konklusyon si Jordex naman. Hindi naman nakapagtanong. Sige. Ikaw na, Uncle, magbigay ng konklusyon. Sige. Ipaliwanag mo nga yung nipsi. Magtanong din ako kay magkonklusyon na lang si Paul kasi dalawa kami yung magtatanong sa kanya. Payag ka ba, Ruben? Ayan. Sige lang, basta Sige, conclusion ka muna, Uncle Paul. Ikaw muna, Kuya Paul. Sige. Kung wala namang problema, wala namang problema sa akin lalo. 3 minuto, Kuya Paul. Okay. I-explain natin yung nipsi ni Robin. Best in nipsi si Robin. So, malinaw po yon na yung word na ginamit niya, sabi niya, nipsi. Yung nipsi daw na Hebrew ay pumapatungkol sa kaluluwa, no? At nag-agree din siya, marami din pala yung definition, hindi lang kaluluwa ng tao, tumutukoy din yun sa sarili at tumutukoy sa tao. Ngayon, yung panghuling tanong ko, siya na mismo yung nagsabi noon. Sabi niya doon sa Genesis, yun din daw yung tinutukoy na hininga, no? Hininga ng Diyos. Kaya tinanong ko siya kung yung hininga ba ng Diyos ay buhay. Hindi siya makasagot, no? Kasi kung sasabihin niyang buhay, talagang maiipit si Robin. Bakit? Sabi niya, wala na daw kinalaman eh. Wala nang kinalaman talaga, di ba? Yun yung interpretasyon niya, kaya nga nepsi. So, malinaw yun. At hindi rin siya nakasagot, di ba? Na yung hininga ba ng Diyos ay buhay. Kasi kung pati yung hininga ng Diyos ay patay din, di mag-a-agree ako na yung sugo nila na si Felix Manalo ay andun lang din dumikit, no? Papayag ako nun, no? Maging kahit na mas marami yung definition po tungkol sa sarili sa word na sinabi niyang nepsi, at patungkol din yan sa sarili, no? Patungkol din yan sa pag sinabi mo ako, 'di ba? Pwede din yang ganun. So yan ay tumutukoy din sa personal, no? Sa personal ng tao. So sa buhay ng tao. Marami ang kahulugan. Yun lang sa kanila, sa kadami-daming kahulugan, yung ginamit lang nila sa nepsi, sabi ni Robin, ay kaluluwa lang.
Yan ay masasabi natin, no, in English, very poor interpretation patungkol dyan. No? Kawawa naman talaga yung sugo nila. Huling sugo na nga, dumikit pa sa lupa. No? Dumikit sa alikabok. Yan ba yung pinaniniwalaan ninyo? Dumikit lang sa alikabok. Di ba? Dumikit sa alikabok, nagtataka lang ako, pero naging anghel, di ba? Ay nako, talagang sabi ni Kajan, nakakalito daw yung aral namin eh. Nako, mas doble pa pala. No? Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Sana mas ma-elaborate mo pa yung Nepshi Robin. TR ka pa naman din, no? Yun lang. Okay? Ako naman magtatanong. Yung, kayo Sa dalawa maganda naman. ito. Sige, Magandang sige. tanungan to. Sige. Unang tanong. Honest answer, honest question. Yun. Sige, game. Okay. Pwede na magtanong? Yun ay unang tanong. Pwede daw ba magtanong? O Ito, sige, hindi. pangalawang tanong na. Ay, di ba yan? Joke lang. Dalawa kayo ni Masyado- Jordex at Masyado kayo Paul. seryoso eh. Yan. Yan Unang tanong. ay nasa talatang Genesis 2:7. Ano ang basa dyan? Nefesh or Nefesh. Ano ang kahulugan ng Nefesh? Kaluluwa. Amen. Diba? Tama ko, Paul? Sabi ko Nefesh sa yung sa'yo. Oo. Next question. Ha? Diba? Okay. Ito naman, Okay, mababasa ninyo sa Genesis 2:7. Yan. Ano naman ang basa dyan, Paul? Bakit Paul? Si Paul ang tinatanong natin. Sabi mo sa sagot mo kanina, Nepshi. Oo, kasi hindi naman tayo Hebrew na particular dun sa pronunciation eh. Pero Oo. yan din ang aking yun din sagot. yung sagot. Sa akin Yun din yung pronunciation sagot. lang. Pero pababa sa inyo. Okay? So, Hindi tanong ko ko, naman Paul. sinabing mali. Hindi Okay, ko Paul. naman Ayan na, sinabing Paul. mali. I-google mo na. Ano Nepshi ang nga, basa Nepshi. dyan Nepshi nakatumbas nga. sa Genesis 2:7? Nepshi nga eh, Nepshi. Sigurado ka, yung pinapakita ko, Nepsi pa rin? Nepshi. Agree ako sa iyo eh. Sabi Bakit kanina ni napunta rin? Jordex, Oo. ito, ano to, Jordex? Tapos ito naman, Nepsi rin. Nefesh. So, pareha sila? Living soul yan. Or Yung sa kanya, Nefesh. Yun yung sa kanya. Sa akin, Nepshi. Magkapareha ba yan? Nepsi. Sige. Ito naman, Paul. Ano naman ang katumbas niyan sa Genesis 2:7? Nepshi nga, Nepshi. Nasagot ko na yan eh. Teka lang, Sabi ko sa inyo magulo, Kuya Robin. Kayo muna ni Kuya Jordex. Nalilito ako eh. Kasi siya yung nagtanong ng Hebrew pa. Hebrew pa. Wala din naman pala. Mamaya, kayo naman ni Kuya Paul. Ano ba yun? Hindi ko rin maintindihan pinag-uusapan niya. Pepsi ba? Pepsi. So, next. Hindi kasi Pangatlong tanong kanina. kay Kuya Jordex. Yeah. Pangatlong tanong Kuya Nepshi Robin. nga. Sinagot ko na sa Nepshi. Pangatlong tanong, Jordex. Sabi ni Paul, Nepsi rin daw ito. Okay? Tanong, sang-ayon ka ba sa sagot ni Paul na ito ay Nepsi rin sa wikang Hebreo na pagbanggit? Yes or no? logi nga ako kasi dalawa kayo Nepshi. Ako Yes lang or no? Nefesh. Ayaw sagutin. Yes Oo. or no? Oo. Sang-ayon Yes, ka ba yes. sa sagot ni Paul na ito ay Yes. Nepsi o Nepesh? Sang-ayon ka rin ba? Yes, synonymous. Yes, sangayon ako.
Lugi Sang-ayon nga ako, ka. dalawa kayo eh. Nifshi. Tapos ako lang yung Nefesh. Next Ayon question. ka. Mario Joseph. Okay, Sige, dahil sa pang-apat, sang-ayon pang-apat, pang-apat. ka, dahil sa sang-ayon ka, alam mo ba ang kahulugan ng Nishmat Shayim? Nihmat. Next question. Uy, pang-apat na yan. Kasi nakalimutan ko. Next Last, question. sige, last sige. question na last question. Panglima na yan. Nakalimutan Ang ko, Nishmat nakalimutan ko. Shayim ba? Ang Nishmat Shayim ba ay ganito ang pagkakasulat sa Hebrew? Yes or no? Yan. Alam ko yan. Breath of life. Yan yung alam ko. Pero yung Nishmat, hindi ko yun Okay, alam. Robin, bigyan natin ng isang minuto para Next sumagot. question. Ay, tapos na, 5 na. Sorry. Tapos na. Conclusion na ako. 5 lang. Nipsey yan, Nipsey. Ilan ba gusto nyo? Tigsa 10. Okay lang sa akin. Hindi. Conclusion na ako at may gagawin ako. Sige. Tapos Ako, baka- baka umalis ka, magtatanong pa sila kay Robin. Alis na. Ako, yari. Hindi pa Ikaw naman muna nga, tapos, Alex. pambihira. Oh. Hindi pa Makabawi naman. nakapagtanong si George. 3 minutes kay Robin, go. Conclusion. Alam nyo, Nepshis or Nephesh, hindi naman ako marunong magbigkas fluently ng Hebrew. Pero natitiyak ko yung spelling na aking sinasabi at binigkas, halos katulad ng sinasabi nito ni Paul. Mapapansin natin, dunong-dunungan din si Paul eh. Oh. Tapos, pumayag si Jordex, yan din daw yung kahulugan niya. Tapos, nung pinakitaan ko siya, ito ba yan? Tapos, ang kahulugan ba niyan sa wikang Hebreo ito? Oh, yan nga. So, naiba na agad. Napansin nyo, sa makatwid, kapag ang pag-uusapan pala, ito kasi paggamit-gamit pa kayo ng Hebrew, kahit papano naman, may kaunting kaalaman din naman tayo. Hindi lang tayo ganun karunong. Pero pagka binasa nyo kasi ang Ecclesiastes 9:5, para alam nyo lang, panibasa yung mga santo ninyo, nandun agad sa langit. Ano ba ginagawa sa langit ng mga santo nyo ngayon? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila'y nalimutan na. Ano pa? Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, kanilang pananaghili na wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ang taong namatay, kapag tunay kang Kristiyano, natutulog lang ayon sa Panginoong Jesucristo. May talata tayong batayan. Bakit? Pagdating ni Kristo, yung nangamatay, unang Tesalonica 4:16, mabubuhay na maguli. Yung nadat ng buhay, hindi na mamamatay. Sasalubong na kay Kristo, ihaharap sa Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan. Kaya walang mga pope na nagpa-party-party sa langit. Wala pa dun yung mga santo nyo, wala pa si Mama Mary nyo. Huwag nyong pinaglololoko yung mga tao. Wala namang kayo mababasa sa Biblia yung mga pope nyo, nasa langit eh. Yung mga banal na walang ganun. Ano yun? Nag-party-party na? Let's go party-party. Wala pang ganun. Mali lang ang konsepto ninyo. Ang nagpabanal din yan sa mga tao, pope. Diba? Sa mga pope na yan. Mismo yung nagpabanal dun, di nga sigurado kung aakyat sa langit. Mga inimbento nyo lang kasi yan. Diba? Huwag kang gagamit ng Hebrew nang hindi mo alam talaga yung tamang tatranslate at pagbabasa, no? Kapag yabangan ka lang eh. Okay. So, ang huli ko naman 5 tanong. Kay Robin. Aray, ako na, mag-awi na ako. Okay. Ano ba aware ka ba kung anong termino ang ginagamit ng Katoliko around 1st century na tumutukoy kay Pedro? Aware ako. Alam mo ba, aware tuloy. Alam mo ba ang termino na ginagamit pang tukoy sa tinatawag nating katungkulan ni Pedro?
Pakiayos mo Gaya naman nito, yung tanong. papasi or pop. Pakiayos yung tanong, Sige, moderator. mag-categorical na lang ako. Categorical, oh. Okay, okay. Ano ang termino na ginamit na pangtukoy sa tinatawag nating posisyon ni Pedro around 1st century? A. Papacy or B. Pope? Wala. Apostol Pedro yun eh. Bakit naman lalagyan mo ng papasi? Lalagyan mo ng Pope. Eh, inimbento nyo lang yun eh. Kinapit nyo lang yun kay Pope. Eh, samantalang ang sabi mo, 4th century, ginamit yung terminong Pope. Nananatili pa rin, matagal nang patay si Pedro nang ginawa niyong Pope. Zombie na siya nun eh. Zombie. Patay na siya nun. Inuud na doon sa libingan. Ginawa niyo pang Pope. Hindi na makakakibo yun. Next question. Next Anong zombie? question. Next question. Zombie kasi. Kung ano sinasagot ko. Ah. Zombie. Next question. Next question. Ano ang ibig sabihin ng terminong Holy See? Anong Holy Ano See? ang ibig sabihin ng terminong Holy See around 1st century? Holy See, Holy See. Anong Holy See? Per century. Ginawa lang yan ng simbahang katoliko noong unang siglo. Kaya nga hindi matatagpuan sa Biblia yan. Yung mga pagpapanggap ninyo Around ng mga 1st ganyan. century, ano Simbahang ang ibig katoliko sabihin, bro? gumawa niya. Okay, next Anong question. ibig sabihin? Mm-mm. Next question na lang, next question na lang. Sentro ng Oo. upuan. Holy See. Upuan. Upuan ng Okay, obispo thank you. na inimbento ng Thank you. katoliko. Sumasagot Thank pa you, ako eh. thank you. Next question na. Next Uy, question 1 na. minute na O, yun, pangatlo. sabi. Loko ka. Ang bilis Na- naman. Kanina ba yun, oh. Mag-next question na sana ako nga ni eh. So, kung may, sabi dito, upuan, sabi ni Uncle Ruben, upuan around 1st century. Tanong, sino ang uupo doon sa Holy See na iyon? Eh di yung mga inimbento nyo, kung sino man yung gusto nyong paupuin, pero nananatili pa rin, tapos na Biblia bago kayo magkaroon ng holy upuan. 'Di ba? Hindi ko malaman kasi yung pronunciation mo kung holy seat, holy see. Alam mo kasi yung bibig mo parang kumain ka ng saging, sinubo mo lahat, tsaka ka nagsalita. Di mo malaman kung holy seat, holy see, holy. Di mo malaman kung anong, kayo lang gumawa ng upuan na yan. Gawa-gawa nyo lang yun. Next. Pangapat. Next question. Ayon sa historical facts of Josephus Flavius, ang Holy See ang nakaupo ay si San Pedro at tawag sa kanyang termino ay Papa See. Sangayon ka ba sa historical facts na ito, bro? Hindi ako sang-ayon. Kasi kayo lang naman ang gumawa niyan eh. 'Di ba? Bakit ko naman sasang-ayunan? Kayo lang nag-uutuan yan. 'Di ba? Eh sino ba si Flavius Josephus? Jewish historian, 37 to 100 century CE. Anong ginawa? Sumulat ng kasaysayan ng Hudyo. Nabanggit ba ni Josephus si Pedro sa kanyang akda? Hindi. Kaya titingnan mo maigi yung mga referensya na ibibigay mo, baka dinadaya ka lang na pinapaniwala kayo na si Pedro ang umupo sa Holy Seat. Walang ganun. Unbiblical yan eh. Alam nyo, Question. invento lang talaga yan, mga bagay na yan. Biblical, wala. Next question. Last. Premise muna to, sabi mo kanina, around 15th century lamang ginawa ang terminong Papa. Yung Pope na termino Pope sa Anong 15th century? Moderator, wala akong binabanggit na 15th century. Wala pa siyang kanina- tanong, ba't ko babanggitin? Kanina yung sabi mo kanina.
Yung Ano nauna sabi pa, nyo kanina? Ano ba yun? 13 o 15 yung sinabi mo kanina? Yung terminong papa, yung pope na pope. Wala naman ako sinagot na terminong pope na tanong mo. Ba't ko sasagutin yung terminong pope? Eh sige na nga. Sige, 4th sige, magtanong century, na ikaw ako. sumagot nun. Oo nga, di ba pinamalian mo yun? Hindi Ayaw mo ng 13, 4th? 4th century. Okay, tama pala ako. Sumang-ayon ka pala sa akin. Okay. Last na. Sige, sige. Oy, Premise muna, pang-apat last pa, question. Uncle. Grabe ka naman. Pang-apat pa, Uncle. Pang lima na eh. Lima na yung nakalagay ko dito toothpick eh. May toothpick akong hawak eh. Hindi ko makakalimutan eh. 5 na pala, okay. Okay, ayon dito, premise muna, ayon dito, ang Holy See ni St. Peter ay around 64 to 67 AD, Holy See of Rome, ibig sabihin, upuan ni San Pedro na nasa Roma. Tanong, totoo ka ba dito sa referensya na ito, Ruben? Tutol ako. Kasi kayo lang gumawa niyan eh. Traditional na pananaw yan ng Roma tungkol kay Pedro na santo ninyo, na ginawa ninyo. Ang unang Bishop of Rome na unang Papa, yan ay unbroken succession. Pag pinag-aralan mo, si Pedro hindi naman nakarating sa Roma eh. Kaya, iyang mga ginawa ninyong aklat para tumugba sa tradisyon ninyo, Biblia versus tradition, equals negative or minus. Ngayon, Biblia, tradition, para sa inyo, positive. Sapagkat ang gumawa ng tradition kayo ay nagsasabing si Pedro ang unang pope, kayo rin. E di kayo lang naggumawa niyan, kayo lang nag-imbento, pero para patunayan mo sa Biblia, hindi mo kayang patunayan sa Biblia, si Pedro nakarating sa Roma. Okay, so 3 minutes. Question na ako, Uncle. Thank you. Salamat sa katunggali natin sa tanungan si Uncle Ruben. Oo, itayo natin si San Pedro. According to the Catholic historical records and tradition, the Holy See was founded in the 1st century by St. Peter. Upuan. 1st century. And St. Paul by virtue of the doctrines of the Petrine and papal primacy. Di ba nakita mo na, bro? Papacy pala, kaya pala. Yung Pope, later on lang yan. Later on, termino ang Pope originated sa term na papacy. So yan yung aralin ninyo. It is the focal point of full communion for Catholics around the world. The Holy See is the headquarters in the world. The Holy See is the headquarters in the world. Operates from and exercise exclusive dominion over the Vatican City and independent city-states enclave in Rome, where the Pope is the elected monarch and therefore head of the state. So nakikita mo pala, bro. Kaya nawala kami total sa termino na Pope na nasa 4th century, bro Ruben. Kasi ang 4th century, yan yung tinatawag nating final na katawagan sa tinatawag nating papacy para maintindihan ng mga tao around English countries. No, kasi yung tinatawag natin mga Vandals, Visigoths, Ostrogoths, galing yan sa Roma, at yung mga lingwahe ng mga yan ay iba-iba, meron ng English. So ngayon, para maging universal yung terminong papacy, ginawa Pope, tinawag na Pope. So na nakikita natin, yung termino pala na papacy ay originated around 1st century, 64 to 67 AD. So nakikita natin, mas matanda pa yan sa kapilya ninyo. So kaya nga wala kami total, bro, na kahit pa gawin mo 15th century yung Pope na termino, wala kaming total. Kasi ang etymology ng Pope ay papacy, papal supremacy. Hindi ko nakita ko na. Supreme Pontiff si Pedro, ang Holy See sa Rome. Siya ang nakaupo roon. So sana may natutunan kayo. Kaya nga sinabi ko sa iyo, sa Antioch, patriarka ang tawag
nila kay Pedro. Sa Roma naman, Papa. Papa. Sana may natutunan kayo. Dito lang yan sa Roman Catholic Church, ang tunay na tatag ni Kristo.